Simulan natin sa isang eksenang gasgas na pero laging bida sa buhay nating mga dakilang alipin ng salapi. Isang ritual na paulit-ulit na parang sirang plaka sa lipunan at sa buhay ng milyon-milyong nilalang, mula sa mga naggagandahang skyscraper sa Makati hanggang sa mga mausok at siksikang eskinita ng Maynila kung saan ang jeepney ang hari. Gigising ka bago pa man magkaroon ng balakang araw na sumilip, sasabak sa malaimpyernong daloy ng trapiko na parang baradong ugat ng syudad at iaalay ang 8 hanggang 10 oras ng buhay mo sa opisina, piga-piga ang bawat selula ng lakas at nuwero ng utak para lang sa isang pirasong tseke na kasing nipis ng pasensya mo tuwing katapusan ng buwan. Pero heto ang malupit na biro ng tadhana at ng iyong biyolohiya. Kahit gaano ka pa magpakitang gilas, kahit gaano pa karaming balde ng pawis ang itapon mo, paglipas ng 30 araw, ang bank account mo ay muling hihalik sa sahig sa sobrang kalsada. Ang pakiramdam na yan ay parang may butas ang iyong circulatory system kung saan ang dugo at sustansya ay tuloy-tuloy na tumatagas ng walang lunas, ang walang katapusang cycle ng pasok, sahod, bayad bills at ang parobibilang ng araw para sa susunod na sweldo ay naging isang invisible na kadena na sumasakal sa iyong kabataan, sa iyong mga pangarap at sa mismong sigla ng iyong pagkatao. Ang sakit na ito ay hindi lang basta kakulangan ng pera sa bulsa. Mas malalim ito, isa itong unti-unting pagkaubos ng iyong kaluluwa, ang nakakadepress na realisasyon na ang limitadong oras at marupok mong kalusugan ay ibinebenta mo sa presyong pang-ukay-ukay sa labor market. At sa mga sandaling bagsak ang katawan mo sa kama at nakatitig ka lang sa kisame, doon nabubuo ang isang malaking tanong, isang pagnanasa na mabuhay ng totoo. Paano ba padadaluin ang sustansya at salapi sa aking financial body kahit na ang mga kamay na ito ay nakapahinga na, kahit na ang mga matang ito ay mahimbing ng natutulog? Ang tanong na yan ay hindi lang basta usapang diskarte sa pera, kundi isang sigaw mula sa pinakamalalim na instinct ng tao para mabuhay, isang panawagan na humanap ng ibang paraan ng pag-iral, isang mas matalinong mekanismo para palayain ang sarili mula sa pagiging bilanggo ng oras. Kapag naintindihan mo na ang iyong lakas ay may hangganan, na ang bawat tibok ng puso mo ay parang countdown sa iyong pananatili sa mundong ito, ang patuloy na pagpapalit ng oras para sa pera ay nagiging isang formula ng sariling pagkasira. Ang katawan mo kahit gaano pa yan ka-fit ay hindi mananalo sa natural na pagtanda ng iyong mga selula. Darating ang araw na ang mga kalamnan mo ay hina, ang utak mo ay hindi na kasing talas noong 20 anyos ka pa para makipagsabayan sa bakbakan sa trabaho. Sa puntong iyon, kung ang daloy ng pera mo ay nakadepende lang sa direktang pagtatrabaho, asahan mong magkakaroon ka ng financial organ failure. Ang pangarap na magkaroon ng passive income na kusa na lang pumapasok sa account mo ay ang pangarap na bumuo ng isang artificial heart, isang makinang walang pagod na nagbobomba ng dugo anuman ang lagay ng iyong katawan. Ito ang tanging bakuna na magbibigay sa iyo ng immunity laban sa mga kamalasan sa buhay, mula sa biglang pagkakasakit hanggang sa malupit na tanggalan sa trabaho dahil sa bagsak na ekonomiya. Ito ang simula ng iyong metamorphosis, isang operasyon para baguhin ang DNA ng iyong pananalapi mula sa pagiging biktima na nagtitiis tungo sa pagiging arkitekto ng sariling kapalaran. Isipin mo ang isang sistema ng mga ugat na dahan-dahang kumakapit sa ekonomiya, sumisipsip ng sustansya at tuloy-tuloy na nagbibigay sa iyo ng enerhiya para magkaroon ka ng karapatang pumili kung paano mo gustong mabuhay sa halip na pilitin lang na makaraos sa bawat araw. Pero bago tayo magpakadip sa pagbuo ng sistemang ito, kailangan muna nating hawakan ng scalpel at hiwain ang mga tumor ng ilusyon na nakatanim sa utak ng marami. Ang passive income sa mga matatamis na pangako ng mga guro sa social media ay madalas na ipinipinta na parang isang magic pill. Lunukin mo lang, humilata ka na sa Boracay habang nanonood ng sunset at ang pera ay mahuhulog na lang sa langit na parang ulan. Yan ang pinakamapanganib na kasinungalingan sa kasaysayan ng tao. Walang malusog na katawan ang nabuo sa paghigalang at pagkain ng junk food. Sa parehong paraan, walang matatag na passive income ang isinisilang mula sa katamaran o sa mga get-rich-quick na budol. Ang passive income ay hindi mana mula sa langit at hindi rin ito resulta ng ilang swerteng click sa mouse. Sa katunayan, isa itong napakakomplikadong proseso ng metabolism na nangangailangan ng dambuhalang enerhiya sa simula. Ito ang bunga ng isang yugto kung saan kailangan mong maging sobrang aktibo, mas masipag pa sa karaniwang empleyado para makabuo ng isang asset, produkto, o sistema na kayang tumakbo ng mag-isa. Parang katawan na kailangan gumastos ng milyon-milyong ATP para makabuo ng bagong protina, kailangan mong itaya ang pawis, luha, matinding focus, at puyat para itayo ang sarili mong money printing machine.
Kung papasok ka sa mundo ng passive income na ang mindset ay konting trabaho, maraming kabig, asahan mong lalamunin ka ng natural selection ng merkado. Tandaan mo ito, ang passive income ay ang ultimate reward para sa mga taong matapang na nagbayad ng mahal na presyo sa pamamagitan ng matinding pagtatrabaho sa nakaraan. Ano nga ba ang tunay na kalikasan ng passive income kung titingnan natin sa mikroskopyo ng financial biology? Isipin mo na parang nagpapatubo ka ng bagong internal organ sa labas ng katawan mo. Sa simula, mga marupok lang itong stem cells, kailangan mo ng tuloy-tuloy na sustansya, bantay sarado ang temperatura, kailangang ayusin ang paligid at protektahan laban sa anumang virus. Ikaw ang tanging buhay nito. Ito ang yugto ng matinding pagpapakapagod. Pero sa paglipas ng panahon kapag ang mga selula ay nagsimula ng dumami, mag-iba-iba at magkonekta para bumuo ng matitibay na tissue, ang organ na yon ay magkakaroon na ng sariling blood vessels. Magsisimula na itong huminga ng kusa, kumuha ng enerhiya sa paligid at sa huli ay tumakbo nang hindi mo na kailangang bantayan bawat segundo. Doon na isinisilang ang passive income. Ang daloy ng pera sa puntong ito ay parang saganang oxygen na ibinabalik ng independent organ na yon sa iyong katawan, binubuhay ka nang hindi mo kailangang hingalin sa pagtatrabaho. Ang susi dito ay ang paglipat ng focus. Sa halip na gamitin ang oras mo para direktang gumawa ng pera, ginagamit mo ang oras mo para gumawa ng sistema. At ang sistemang iyon na ang gagawa ng pera para sa iyo. Ito ang paglaya ng lakas paggawa sa antas ng selula. Hindi ka na ang maliit na tornilyo na nagpapaikot sa makina. Ikaw na ang engineer na nagdisenyo at bumuo sa buong mekanismo. Kapag naintindihan mo na ang transformation na ito, doon mo lang tuluyang maihuhubad ang utak empleyado para isuot ang mindset ng isang creator ng financial ecosystem. Para mas maging malinaw na ang passive income ay nangangailangan ng matinding active work sa simula, i-dissect natin ang ilang totoong kaso. Halimbawa na lang ang isang mahusay na panadero sa isang palengke sa Quezon City. Araw-araw, gising na siya ng alas 3 ng madaling araw, nagmamasa, nagluluto at nakatayo hanggang hapon para magbenta. Masarap ang tinapay niya, dinudumog ng tao at malaki rin ang kinikita. Pero ito ay purong active income. Ang kinikita niya ay nakadepende sa bawat oras na nakatayo siya sa harap ng pugon. Kapag nagkasakit siya, tigil ang daloy ng pera. Dahil nakita niya ang butas na ito sa kanyang business DNA, nagpa siya ang panadero na magbago. Sa halip na magmasa lang ng magmasa, sinimulan niyang isulat ang bawat sukat ng sangkap, temperatura ng oven at oras ng pagpapaalsa. Ipinoproseso na niya ang pag-encode ng kanyang DNA ng skills. Pagkatapos ilang buwan siyang nagpuyat para kumuha ng video, binuo ang lahat ng sikreto niya para maging isang professional online baking course. Sa yugtong ito, doble ang kayod niya, pinapatakbo ang tindahan para may makain, habang piga-piga ang utak sa paggawa ng course na wala pang kasiguraduhan kung kikita. Yan ang rurok ng pagiging aktibo at sakripisyo. Pero ano ang resulta? Nung nailagay na ang course sa internet, libo-libong tao na ang pwedeng bumili at matuto ng sabay-sabay kahit anong oras, ang panadero ay pwedeng natutulog o nagbabakasyon, pero ang server ay tuloy-tuloy sa pagbebenta at ang pera ay pumapasok sa account niya. Mula sa pagbebenta ng lakas ng bisig, lumipat siya sa pagbebenta ng sistematikong talino, ang online course, ang independent organ na matagumpay niyang napatubo. Isa pang halimbawa ng evolution mula active patungong passive ay ang kwento ng isang may-ari ng lokal na coffee shop. Nung una, siya lahat ang gumagawa, barista, waiter, tagalinis ng mesa at tagakwenta ng benta. Maraming customer pero ang may-ari ay tuyot na pagod at parang naging preso sa sarili niyang negosyo. Ang buhay ng shop ay nakadepende lang sa iisang puso, ang may-ari. Para makatakas, sinimulan niya ang proseso ng bungkalan at standardisasyon. Isinulat niya ang bawat step kung paano gumawa ng latte para kahit 10 beses gawin, iisa lang ang lasa. Gumawa siya ng sistema sa pagtanggap ng customer, pag-check ng stock, at pag-ayos ng problema. Sa madaling salita, gumagawa siya ng autonomic nervous system para sa coffee shop kung saan ang mga reflexes ay nakaprogram na at hindi na kailangan ng utos mula sa central brain. Nung tapos na ang manual, kumuha siya ng staff, sinanay sila, at naglagay ng manager. Ngayon, ang coffee shop ay isa ng makinang kusa ng tumatakbo. Pwedeng mawala ang may-ari ng ilang linggo pero ang shop ay maayos pa rin kumikita. Sa hinaharap, pwede pa niyang ibenta ang manual na yon bilang franchise para paramihin ang kanyang modelo sa iba-ibang lugar. Ang point dito, ang saganang pera ay hindi galing sa pagpapakapagod ng mas matagal gamit ang muscle. Galing ito sa kakayahan mong gawing standard, i-package at i-systematize ang mga value na meron ka.
Kailangan mong gawing physical na sistema ang mga invisible na skill sa utak mo para kaya nitong tumakbo at magparami ng mag-isa. Ngayon naman, gamitin natin ang scalpel para hiwain ang isang madilim na bahagi na ayaw ipakita ng mga financial experts sa internet, ang dambuhalang presyo na kailangang bayaran para makabuo ng passive income machine. Importante ito para magising ka sa bangungot ng get rich quick. Ang biyolohiya mo ay hindi basta-basta magpapatubo ng bagong organ sa loob ng isang gabi at ganoon din ang daloy ng pera. Ang unang presyo ay oras. Haharap ka sa isang mahabang yugto, buwan o taon na puro ka lang bigay ng lakas, talino at pera sa sistema ng walang nakikitang kahit isang patak ng kita. Ito ang tinatawag na Valley of Disappointment, kung saan ang lahat ng effort mo ay parang nilalamon lang ng black hole. Doble ang kayod mo kumpara sa normal na tao. Sa umaga, trabaho para may pambili ng bigas. Sa gabi, puyat sa pag-code, pagsulat o pag-edit ng video. Isasakripisyo mo mga weekend na dapat ay nakatambay ka lang, tatanggihan mo ang mga panandaliang saya para ikulong ang sarili sa kwarto at magtrabaho para sa iyong long-term vision. Darating ang oras na magre-rebelde ang katawan mo sa pagod, mag-strike ang utak mo sa sobrang impormasyon at kakainin ng duda ang tiwala mo sa sarili. Itatanong mo, tama ba itong ginagawa ko? Mapupunta lang ba sa wala ang lahat ng sakripisyong ito? Ang paglampas sa masakit na yugtong ito ng transplant at ang panganib na i-reject ng katawan mo, ang pagbabago, ang siyang tunay na test para malaman kung sino ang tunay na magkakaroon ng financial freedom at sino ang hanggang pangarap lang. Ang pangalawang presyo na mas matindi pa sa oras ay ang pasensya at ang bulag na pananampalataya sa proseso ng incubation ng iyong sistema. Sa medisina, may mga virus o selula na kailangan ng mahabang incubation period bago magpakita ng sintomas. Ang pagbuo ng passive income ay sumusunod sa parehong batas. Nagtatanim ka ng buto sa tuyong lupa at sa loob ng mahabang panahon, ang ibabaw ng lupa ay tahimik at parang walang buhay. Ang mga taong walang pasensya ay agad susuko, huhukay ng buto para tignan kung buhay pa at sa huli ay mapapatay lang ito. Pero ang mga nakakaunawa sa batas ng paglago ng pera ay alam na sa ilalim ng lupa, ang mga ugat ay tahimik na humahaba, gumagapang at kumakapit sa tubig ng merkado. Tinatanggap nila ang bagal ng resulta, tinitiis ang pakiramdam ng kabiguan kapag ang unang produkto ay walang bumili, ang unang video ay walang nanood o ang unang code ay puro error. Ginagamit nila ang bawat fail bilang biological feedback para ayusin at i-optimize ang kanilang sistema. Ang presyo dito ay ang tibay ng iyong nervous system, ang kakayahang humarap sa pressure habang ang lahat ng tao ay nagmamadali sa mga panandaliang kita. Ang pagpapakita ng malupit na katotohanan ito ay hindi para panghinaan ka ng loob, kundi para bigyan ka ng bakuna ng realidad. Kapag handa ka na sa sakit ng pagbabago, hindi ka basta-basta tutumba sa mga problemang siguradong darating. Ang dokumentary ng buhay mo ay magiging totoo at may laman, hindi lang basta mga motivational videos na puro hangin lang na nakikita mo sa newsfeed. Mula sa mga masakit na katotohanan ng iyon, ang kwento natin ay lilipat sa isang bagong ugat na nagdadala ng oxygen ng pag-asa. Paano naman ang mga taong walang-wala, walang pamilyang mayaman, at walang malaking puhunan? Ang passive income ba ay para lang sa mga elite? Ang sagot ng biyolohiya ay, lahat ng pinakamalaking nilalang sa mundo ay nagsimula sa iisang selula. Walang shortcut sa evolution, pero laging may simula ang bawat buhay. Kung wala kang cash para invest sa real estate o stocks, bumalik ka sa pinaka-basic na puhunan na meron ka, ang iyong personal value. Ang katawan mo at utak mo ay isang minahan na hindi pa napoproseso. Magsimula ka sa paghasa ng isang espesyal na skill, mag-ipon ng kakaibang kaalaman, o bumuo ng isang maliit na community ng mga taong may parehong interes. Pwedeng graphic design yan, pagsusulat, kaalaman sa nutrisyon, o kahit pag-aalaga ng aso. Ang mga invisible skills na ito ang iyong mga multipurpose stem cells. Ang susunod mong misyon ay gawin silang produkto. I-package ang talino mo sa isang ebook, course, maliit na software, o isang content channel na nagbibigay ng halaga. Ginagamit mo ang iyong utak at oras ang puhunang kaya mong i-produce ng kusa para gawing unang hollow blocks ng iyong money system. Ito ang tanging daan para sa mga kabataan at sa mga nagsisimula sa wala. Maliit ang simula, pero may DNA ng walang hanggang pagpaparami. Ang proseso ng paggawa ng produkto mula sa iyong personal value ay parang pagkuha ng lason sa gagamba para gawing gamot. Kailangan nito ng ingat, teknik at malalim na pag-intindi sa merkado. Hindi mo lang pwedeng itapon ang kung ano-anong alam mo at umasang may magbabayad para doon. Kailangan mong linisin ito, ayusin sa isang lohikal na proseso at siguraduhin may totoong resulta para sa gagamit. Tingnan mo ang mga content creators. Noong una, nag-share lang sila ng passion nila.
Mula sa pagluluto hanggang sa pag-analyze ng stock market. Nakakuha sila ng mga tapat na followers na kabuo ng isang maliit pero solid na ecosystem. Pagkatapos ginawa nilang produkto ang atensyong iyon. Kumuha sila ng sponsors, nagbenta ng sariling merchandise o gumawa ng paid communities para sa mas malalim na payo. Mula sa mga video na kinuha lang sa lumang cellphone sa kwarto, nakabuo sila ng isang media empire na gumagana 24/7, nagdadala ng pera kahit nagbabakasyon sila. Ang pinaka-importante sa yugtong ito ay ang pagiging consistent. Kailangan mong tuloy-tuloy na gumawa, sumubok at tanggapin ang feedback para ayusin ang produkto mo. Parang self-repair mechanism ng DNA, bawat pagkakamali ay pagkakataon para maging mas perpekto ang system mo at mas matibay laban sa pagbabago ng panahon. Huwag mong hintayin na maging perpekto bago magsimula. Magsimula ka para maging perpekto. Ang unang hollow block ay pwedeng tabingi at pangit, pero yan ang pundasyon ng iyong financial castle sa hinaharap. Matapos nating ipakita ang simula at ang pag-aalaga ng system, kailangan nating magbigay ng isang matapang na babala. Isang mahalagang pagbabago sa pananaw dahil maraming tao ang nalulunod sa maling akala na kapag tapos na ang system, pwede na itong pabayaan. Akala nila ang passive income ay parang pagtapon lang ng buto sa lupa, tatalikod ka at babalik ka na lang pagkalipas ng ilang taon para mamitas. Sa totoong biolohiya, ang punong pinabayaan ay kakainin ng damo, sisirain ng peste o mamamatay sa tuyot. Ang financial system ay kasing selan at kasing rupok niyan. Ang automation ay nangangahulugan lang na hindi mo na kailangang mano-manong paikutin ang bawat tornilyo araw-araw, pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang ipikit ang mga mata mo sa takbo ng makina. Lahat ng sistema, kahit gaano pa ka-advance, ay sakop ng second law of thermodynamics. Ang lahat ng bagay ay may tendensiyang maging magulo kung walang enerhiyang nagpapanatili dito. Ang code ng software mo ay maluluma, ang content ng course mo ay mapag-iwanan, ang mga kalaban mo ay maglalabas ng mas magandang produkto, at ang algorithm ng mga platform ay laging magbabago ng walang babala. Kung papabayaan mo ang system mo, kakalawangin ito, mabubulok at guguho mula sa loob. Ang gintong dugo na dating dumadaloy ay matutuyo at babalik na naman sa simula. Kaya naman ang passive income ay nangangailangan ng mas matalinong pamamahala kumpara sa active income. Para mapanatiling malusog at mahaba ang buhay ng iyong money machine, kailangan mong magkaroon ng disiplina sa maintenance. Parang doktor na laging tinitignan ang vital signs ng pasyente. Kailangan mong laging i-check ang tibok ng system mo gamit ang data dashboards. Ano ang conversion rate ngayon? Tumaas ba ang gastos sa pagkuha ng customer? Ano ang sinasabi ng mga users tungkol sa produkto? Ikaw ang dapat maging immune system ng sarili mong negosyo, laging nag-i-scan para makita at mapatay ang mga panganib habang maliliit pa silang virus. Ang maintenance ay hindi kumakain ng maraming oras, pwedeng ilang oras lang sa isang linggo, pero kailangan ito ng matinding focus at mapanuring utak. Kailangan mong mag-update ng kaalaman para i-upgrade ang software, baguhin ang content at ayusin ang marketing strategy para sumabay sa takbo ng kapaligiran. Ibig sabihin, para mabuhay ang system, ang utak ng may-ari ay dapat laging gising at matalas. Ang passive income ay hindi ka gagawing tamad na nakahilata lang sa sofa. I-upgrade ka nito para maging isang portfolio manager, isang konduktor na nagmamanipula ng data at nag-optimize ng performance ng makina. Pinapalitan mo ang pawis ng bisig ng enerhiya ng utak para makagawa ng mga matalinong desisyon. Yan ang tunay na ganda at realidad ng financial freedom. Dugtong sa ating babala, aakyat tayo sa isang mas mature na antas ng pag-iisip. Walang business model o passive income system ang mabubuhay habang buhay. Lahat sa universo ay may cycle ng pagsilang, pagtanda, pagkakasakit at kamatayan, at ang mga money systems ay hindi exempted. Dito papasok ang kakayahan mong mag-pivot at mag-evolve bago pa man tuluyang mabulok ang lumang modelo. Tingnan mo ang kasaysayan ng mga hayop. Ang mga hindi marunong mag-adapt sa pagbabago ng paligid ay naubos at naging fossil na lang sa ilalim ng lupa. Sa mundo ng pera, ang isang dropshipping model na kumita ng milyon-milyon noon ay pwedeng basura na ngayon. Ang isang real estate strategy na dating gold mine ay pwedeng mabulunan dahil sa bagong batas o pagbabago sa syudad. Ang pagtanda ng isang business model ay hindi maiiwasan. Kung masyado kang mai-in-love sa unang baby mo at yayakapin mo ang isang sistemang naghihingalo na, lulubog ka kasama ng barkong iyon. Ang bahaging ito ay nagpapaalala sa iyo na ang laro ng pera ay hindi isang beses lang. Isa itong marathon ng survival kung saan ang pinaka-importanting skill ay hindi lang ang paggawa ng pera, kundi ang kakayahang makita ang mga dambuhalang alon ng pagbabago at ang tapang na magpalit ng balat para muling mabuhay.
Ang sining ng pag-pivot ay ang kakayahang maamoy ang bulok bago pa man ito lumabas sa graph ng benta mo. Parang isang agila na nakitang ang mga balahibo niya ay luma na at ang mga kuko ay mapurol na, kaya lilipad siya sa pinakamataas na bundok para bunutin ang sariling balahibo at basagin ang lumang tuka sa bato para maghintay ng masakit pero kailangang rebirth. Sa pagpapatakbo ng iyong passive income system, kapag nakita mong ang gasto sa maintenance ay mas malaki na sa kita o kapag may bagong technology na banta sa pundasyon mo, doon mo dapat gamitin ang perang naipon mo mula sa lumang model para magtanim ng bago at mas magandang modelo. Gagamitin mo ang passive profit na yon bilang pinakamalakas na stem cells para i-transplant sa isang bagong business body. Ang tunay na master ng pera ay laging may plan B at plan C na palihim na pinapatubo sa kanyang laboratorio. Hindi nila itinatay ang buong buhay nila sa iisang system lang. Ipinapakalat nila ang risk, bumubuo ng isang diverse ecosystem kung saan ang mga income sources ay nagtutulungan. Kapag ang isang ugat ay nabarahan, ang iba ay tuloy pa rin sa pagbomba ng oxygen para mabuhay ang buong katawan. Ang vision na ito ay hindi lang para makaligtas ka sa krisis, kundi para gawin kang isang apex predator na laging nauna sa merkado, tuloy-tuloy sa evolution at pagpapalawak ng iyong financial territory. Dito sa ating kwento, maglalagay tayo ng isang makataong tanong. Kailangan ba talagang lahat ng tao sa mundo ay maghabol at bumuo ng passive income? Ang mga taong kontento na sa pagiging empleyado ba ay mga talunan sa financial food chain? Ang sagot ng biolohiya ay hindi. Ang natural ecosystem ay sobrang lawak, may mga predator na matatapang sa kapatagan, pero may mga nilalang din na tahimik lang sa ilalim ng puno at bawat isa ay may kanya-kanyang papel. Sa parehong paraan, kailangan ng lipunan ang mga tapat na karpintero, mga gurong may passion sa pagtuturo at mga doktor na direktang nagliligtas ng buhay araw-araw. Kung lahat ay magre-resign para lang gumawa ng automated system, guguho ang mundo. Walang pumipilit sa iyo na maging isang malupit na negosyante o isang makinang nag-o-optimize lang ng kita. Pero heto ang main point, kahit hindi mo piliin ang passive income bilang main goal mo, kailangan mong maintindihan kung paano ito gumagana. Ang kalamang ito ay ang iyong biological armor, isang cognitive immune system na tutulong sa iyo para hindi ka magpanik at maging biktima kapag may mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Ang trabaho mo ay pwedeng mawala dahil sa AI, ang kalusugan mo ay pwedeng bumagsak dahil sa aksidente, at ang edad mo ay siguradong uubos sa lakas mo. Kung wala kang alam kung paano gumagana ang pera ng mag-isa, ikaw ang magiging pinakamahinang biktima kapag dumating ang bagyo. Ang pag-intindi sa passive income ay nagbibigay sa iyo ng mga salbabida kahit na ang barko mo ay maayos pang naglalayag sa dagat. Tinuturuan ka nito kung paano kumuha ng konting dugo mula sa iyong sahod ngayon para dahan-dahang magpatubo ng mga emergency funds at maliliit na investments sa mga safe na market indices. Hindi nito kailangan na bumuo ka ng dambuhalang empire. Sapat na ang gumawa ng mga maliliit na ugat. Mga maliliit pero tuloy-tuloy na kita na kayang bayaran ng basic needs mo kapag ang main income mo ay naputol. Yan ang paghahanda ng isang utak na may malawak na pananaw. Ang bahaging ito ay mahalaga dahil binabawasan ito ang pressure na kailangan maging super successful agad habang binibigyang diin na ang financial literacy ay para sa lahat. Ang video na ito ay hindi para i-brainwash ka na iwanan ang passion mo, kundi para bigyan ka ng tool, isang bagong lens para tignan ang relasyon mo sa oras at pera. Kapag naintindihan mo na pwedeng ihiwalay ang value mo mula sa oras ng trabaho mo, magtatrabaho ka ng may ibang kumpiyansa, mas matapang, hindi takot sa amo, at may malinaw na direksyon para sa kinabukasan. Ang malalim na pag-intindi sa passive income ay hindi ka gagawing sakim, kundi gagawin kang isang malayang tao na hindi nagapos ng takot sa biglaang kahirapan. Matapos nating talakayin ng mga maling akala, mga panganib, at mga strategy, oras na para ibaba ang lahat ng teoryang ito sa lupa. Kailangan natin ng isang totoong mapa, isang reseta para alam mo ang gagawin mo pagkatapos ng video na ito para hindi ka lang basta hype kundi may aksyon. Heto ang 3-tier formula ng pagbuo ng cash flow, isang financial DNA structure na subok na sa panahon, accumulation, reinvestment at automation. Ang unang layer, ang pundasyon ng lahat ay accumulation. Parang katawan na kailangan mag-imbak ng taba at glycogen para mabuhay sa taglamig, kailangan mong matutong magtabi ng enerhiya mula sa iyong active income. Ito ang pinakamahirap na step para sa mga taong may sakit na gastos-gastos. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kinikita mo. Ang mahalaga ay kung gaano karaming dugo ang naitatabi mo sa iyong system. Ang disiplina sa pag-iipon ay nangangailangan ng pagputol sa mga walang kwentang gastos, mga liabilities na parang tumor na sumisipsip sa lakas mo araw-araw.
Kailangan mong gawing reflex ng utak mo ang pag-iipon, isang priority para mabuhay bago ang kahit ano pa. Kung wala ang layer ng taba na ito, ang lahat ng pangarap mo sa passive income ay parang fata morgana lang sa disyerto. Ang pangalawang layer ng DNA na ito ay reinvestment, muling pag-invest. Kapag may naipon ka ng dugo, ang pagpapanatili nito sa baul o sa bank account na may maliit na interest ay parang hinayaan mo lang mamuo ang dugo, walang silbi at kakainin lang ng inflation na parang bakterya. Ang reinvestment ay ang proseso ng pagbomba ng dugong iyon sa mga organ na kayang lumago ng mas mabilis. Pwedeng investment ito sa sarili mo, bumili ng course, bumili ng libro, o sumali sa mga network ng mga matatalinong tao. Ang pag-upgrade sa sarili ay magpapataas ng value mo, tutulungan kang kumita ng mas malaking active income para mas marami kang maipon. Ang mas mataas na level ng reinvestment ay ang pagbili ng mga assets, stocks na may dividends, mutual funds, paupang kwarto o pag-invest sa maliit na negosyo ng iba. Sa yugtong ito, pinagtatrabaho mo na ang pera mo para sa'yo. Ang mga naipon mong barya ay hindi na lang basta barya. Naging mga sundalo na silang nagpaparami at gumagawa ng bagong value araw at gabi. Ang reinvestment ay kailangan ng mapanuring mata para hindi mo maitapon ang pinaghirapan mong pera sa mga basurang proyekto o sa mga networking, piramiding na nagkalat sa labas. Ang pangatlong layer, ang korona ng system, ay automation. Kapag ang iyong mga assets at skills ay hinug na at nagdadala na ng tuloy-tuloy na pera, ang huling misyon ay gumawa ng mga mekanikal na proseso para ihiwalay ang sarili mo sa araw-araw na operasyon. Dito mo na gagawin ng mga manuals, gagamit ng mga automated software, kukuha ng mga managers o magsiset ng mga automatic financial trades. Ang automation ang rurok ng paglaya mula sa pagtatrabaho. Ginagawa nito ang isang semi-automated system na maging isang nilalang na kayang huminga, humanap ng pagkain at mag-produce ng kita ng mag-isa. Pero gaya ng babala ko kanina, ang automation dito ay ang paglalagay ng mga sensors at reports na babalik sa utak mo, hindi ang tuluyang pagputol ng komunikasyon. Ang tatlong tier formula na ito, accumulation, reinvestment, automation, ay bumubuo ng isang cycle ng evolution. Ang perang galing sa pangatlong layer ay babalik sa unang layer para mas lumaki ang ipon, mas malaki ang reinvestment at mas matindi ang automation. Ang snowball effect na ito, kung gagawin ng may disiplina sa loob ng maraming taon, ay lilikha ng isang dambuhalang financial power na sisira sa lahat ng limitasyon ng isang maliit na individual. Ang pagkakaroon ng tatlong tier formula na ito ay parang binigyan ka ng kompletong gene map, pero para maging isang totoong buhay na nilalang ang DNA na yan, ang tanging kailangan ay ang iyong matinding disiplina sa paggawa. Maraming tao ang kabisadong teoryang ito, ang galing nilang magsalita tungkol sa compound interest, financial leverage at automation habang nagkakape sa BGC, pero pagbalik sa realidad, hindi nila matiis na hindi bumili ng bagong iPhone gamit ang credit card installment o itapon ng pera sa mga basurang crypto coins sa pag-asang yayaman overnight. Ang malupit na katotohanan ng biyolohiya ay ang distansya mula sa teorya hanggang sa pagkakaroon ng totoong system ay isang malalim na bangin na tanging mga taong may iron discipline lang ang kayang tawirin. Kailangan mong tanggapin ang isang buhay na medyo boring, walang panandali ang dopamine hits sa simula. Kailangan mong ulit-ulitin ang mga nakakaantok na gawain gaya ng paglilista ng gastos, pagbabasa ng financial reports, pag-aayos ng bawat line ng code, o pag-check ng bawat mali sa produkto mo ng libu-libong beses. Ang kadakilaan ng isang passive income system ay wala sa mga crazy ideas o mabulaklak na strategy, kundi sa libu-libong maliliit at pangit na hollow blocks ng disiplina araw-araw. Tanging ang pagiging consistent lang ang makakagawa sa maliliit na patak ng tubig para maging isang dambuhalang karagatan ng pera. Sa proseso ng matinding paggawa na yan, haharap ka sa isang hindi maiiwasang side effect, ang matinding kalungkutan ng isang creator. Kapag nagpasya kang humiwalay sa kawan, kapag tumanggi kang sumunod sa safe na ruta ng lipunan, aral, trabaho, retire, automatiko kang magiging isang mutant sa mata ng iba. Ang pamilya mo ay pwedeng mag-alala o magalit kapag nakita kang puyat para sa mga proyektong wala pang pangalan. Ang mga kaibigan mo ay pwedeng lumayo kapag lagi kang wala sa mga inuman o gala tuwing weekend. Ang kalungkutan na ito ay parang pagkukulong sa isang sterile room kung saan walang nakakaintindi sa bigat na dinadala mo, walang makikiramay sa mga tahimik mong pagkatalo. May mga gabi na tahimik ang paligid, ikaw lang at ang kumukutitap na screen ng computer at ang duda sa sarili ay lalabas na parang virus na kakain sa utak mo. Pero tandaan mo, ang kalungkutan na ito ay ang kailangang cocoon para ang uod ay maging paru-paro.
Ito ang kailangang katahimikan para marinig mo ang pinakamaliliit na tibok ng merkado para maiboost mo ang lahat ng lakas ng utak mo sa pagbuo ng makina mo. Ang mga pinakadakilang tao na bumuo ng pinakadakilang systems ay dumaan lahat sa Valley of Loneliness na ito. Gawin mong gasolina ang kalungkutan para mas lalong mag-alab ang makina mo patungo sa layunin mo. Sa huli, matapos nating himayin ang bawat tissue at ugat ng passive income system, ang pagtatapos na ito ay magbabalik sa atin sa pinakamalaking mensahe tungkol sa tunay na kahulugan ng journey na ito. Ang passive income sa totoo lang ay hindi tungkol sa paggawa ng isang beses at paghihintay na lang ng grasya. Hindi ito diskarte ng tamad para takasan ng trabaho. Sa halip, isa itong masakit, maluwalhati at nakaka-proud na biological evolution kung saan hinahasa mo ang sarili mo para maging isang bagong tao. Isang taong marunong bumuo ng pundasyon, marunong magpahalaga sa bawat patak ng pera, marunong mag-adjust sa harap ng paglipas ng panahon, at higit sa lahat, marunong gamitin ang pera bilang tool para bilhin ang karapatang pumili sa buhay. Ang tunay na destinasyon ng pagbuo ng cash flow ay hindi ang mga numero sa bank account, hindi ang pagyayabang ng sports car o mga bakasyon sa social media. Ang huling hantungan ay ang ganap na kalayaan ng kaluluwa at katawan. Kalayaan mula sa takot sa bukas, kalayaan mula sa pagiging sunod-sunuran sa isang masamang amo, at kalayaan na gawin ang mga bagay na talagang mahal mo nang hindi sinasakal ng pangangailangan sa pera. Ito ang kalayaan na gumising tuwing umaga at malaman na kahit gumuho ang mundo sa labas, kahit magulo ang ekonomiya, ang iyong financial body ay kusa pa ring humihinga, kumukuha ng sustansya at pinoprotektahan ang mga taong mahal mo. Ang passive income ay nagbibigay sa iyo ng pinakamataas na biological privilege, ang ganap na paghawak sa sariling buhay. Hindi ka na isang tuyong dahon na tinatangay lang ng agos ng tadhana, ikaw na ang mismong agos, ikaw ang nagtatakda ng direksyon at lakas mo. May karapatan ka na magsabing hindi sa mga bagay na laban sa prinsipyo mo. May oras ka na para alagaan ang katawan mo, para makinig sa kwento ng mga anak mo, at para magmuni-muni sa malalim na kahulugan ng buhay na dati ay hindi mo magawa dahil lunod ka sa trabaho. Ang pagbuo ng passive income ay isang proseso ng pagpapalago ng pagkatao sa pinakamataas na antas. Pinipilit ka nitong harapin ang mga kahinaan mo, talunin ang katamaran at basagin ang limitadong pag-iisip para maging best version ng sarili mo. Ang pera sa puntong ito ay bonus na lang, ang natural na resulta ng isang matagumpay na evolution. Ang pinakamalaking value na makukuha mo ay ang taong kinahantungan mo sa gitna ng pawis, dugo at luha ng prosesong ito. Kaya naman, sa inyong mga nakikinig sa bawat tibok ng kwentong ito, pipiliin mo bang manatiling isang passive cell, sunod-sunuran sa daloy ng dugo ng iba, at uubusin ang kabataan mo para itayo ang pangarap ng isang estrangherong amo? O magiging matapang ka na gumawa ng isang biological mutation, ngayon din, simulan ng pagtatanim ng mga unang buto para sa sarili mong system? Huwag mong sabihing sobrang busy ka, sobrang hirap ka o wala kang alam. Ang lahat ng dambuhalang makina ay nagsimula sa isang magaspang na drawing sa papel. Ang lahat ng ecosystem ay nagsimula sa isang single-cell bacteria. Gamitin mo ang mga bakanting oras mo, gamitin mo ang mga maliliit na skills mo para simulan ang paggawa ng produkto at sistema. Isulat mo ang unang code, kunan mo ang unang video, isave mo ang unang barya para pambili ng libro tungkol sa pera. Ang prosesong ito ay masakit, malungkot at puno ng duda. May mga oras na gusto mo nang sumuko at bumalik sa safe na buhay ng empleyado. Pero tuwing maiisip mo yan, alalahanin mo ang sakit ng walang pera sa katapusan ng buwan, alalahanin mo ang kawalan ng magawa kapag may sakit ka pero kailangang pumasok. Gamitin mo ang sakit na yan bilang biological catalyst, ang enerhiya para itulak ka pasulong. Maraming matalino sa mundo, maraming masipag, pero sobrang konti ng mga taong may long-term vision at iron discipline para bumuo ng isang sistemang hindi matitinag ng panahon. Itanim mo sa puso mo ang pilosopiyang ito. Ang passive income ay hindi milagro, ito ay siyensya. Ito ay isang pag-aaral sa anatomy ng pasensya, vision at kakayahang mag-manage ng enerhiya. Tinatanggal nito ang maskara ng mga pangakong madaling yaman para ipakita ang malupit na katotohanan. Ang tagumpay ay para lang sa mga taong handang magpakapagod sa laboratorio ng sarili nilang buhay. Ikaw dapat ang architect, ang chief engineer at ang lead surgeon ng sarili mong financial ecosystem. Walang ibang tao sa mundo ang may responsibilidad o kakayahan na gawin yan para sa iyo. Kung hindi ka gagawa ng sarili mong system para magbomba ng dugo, habang buhay ka lang maging voluntary blood donor para sa system ng ibang tao, ang pagpipilian ay nasa kamay mo.
Pwedeng tiisin mo ang sakit ng disiplina sa loob ng ilang taon o tiisin mo ang sakit ng pagsisisi at kahirapan sa natitirang bahagi ng buhay mo. Ang oras natin ay nauubos sa bawat tiktak ng orasan. Bawat araw na lumilipas na wala kang ginagawa para sa makina mo ay isang araw na papalapit ka sa bangin ng kahirapan. Pagtanda mo, huwag mong hintayin ang perfect timing dahil walang ganoon sa kalikasan. Ang pinakamalakas na nilalang ay ang nilalang na marunong mabuhay at mag-evolve kahit sa pinakamahirap na kondisyon. Huwag kang matakot sa laki ng pangarap mo. Ang isang dambuhalang system ay laging gawa sa milyon-milyong maliliit na units. Parang katawan ng tao na may trilyong selula, ang iyong passive income machine ay nagsisimula sa mga maliliit na aksyon. Ituring mo ang bawat pisong naipon mo ngayon bilang isang malusog na stem cell. Ituring mo ang bawat oras na ginugol mo sa pag-aaral ng bagong skill bilang proseso ng pagbuo ng protina para sa iyong financial muscles. Ang pag-iipon ng maliliit na bagay kasama ang lakas ng oras at compound interest ay lilikha ng mga biological miracles na hindi kayang isipin ng normal na utak. Alam mo ba na ang isang dambuhalang coral reef na kayang humarap sa pinakamalalakas na bagyo ay gawa lang sa maliliit na katawan ng bilyon-milyong polyps sa loob ng libu-libong taon? Ganon din ang iyong cash flow system. Kailangan ito ng matinding pasensya ng kalikasan. Huwag kang magmadali sa resulta bukas. Mag-focus ka sa proseso. Mahalin mo ang boring na bahagi ng pag-uulit ng mga tamang financial habits araw-araw. Kapag inilipat mo ang focus mo mula sa gaano karaming pera ang gusto ko patungo sa gaano katibay ang sistemang itinatayo ko, doon na magsisimula ang tunay na metamorphosis sa loob ng iyong cognitive DNA. Sa buong proseso ng masakit at maluwalhating pagbabagong ito, ang kaalaman ang nagsisilbing enzyme na nagpapabilis sa lahat. Kung walang kaalaman, ang lahat ng effort mo ay parang pagpupumiglas lang ng isang bulag na hayop sa gitna ng gubat ng ekonomiya na puno ng bitag. Ang financial knowledge ay hindi lang mga tuyong formula o mga graph na pula at berde sa screen. Ito ang kakayahang makita ang mga batas na gumagalaw sa ilalim ng pera, ang kakayahang malaman kung alin ang totoong asset na nagbibigay ng dugo at alin ang mga tumor na sumisipsip lang ng lakas mo. Ang tuloy-tuloy na pagpapakain sa utak mo ng tamang impormasyon mula sa mga libro at sa mga taong nauna na sayo ay ang proseso ng pag-upgrade ng operating system ng iyong biological machine. Ang kaalaman ay tutulong sa iyo para paikliin ang oras ng pagkakamali para maiwasan ang mga sugat na pwedeng pumatay sa sistem mo habang bata pa ito. Maging isang makinang laging gutom sa tamang impormasyon. Panatilihin ang cold head ng isang scientist at ang warm heart ng isang taong uhaw sa kalayaan. Huwag tumigil sa pagtatanong, paano ba talaga ito gumagana? Saan ba talaga nanggagaling ang pera? Saan ang pinakamalaking risk na hindi ko nakikita? Ang kuryosidad na yan ang iyong biological compass na gagabay sa iyo sa gitna ng pinakamalupit na financial deserts. Isa pang magandang bahagi ng pagbuo ng passive income system ay ang legacy o pamana. Sa kalikasan, ang huling layunin ng bawat nilalang ay hindi lang ang mabuhay kundi ang ipasa ang pinakamagandang genes sa susunod na henerasyon. Kapag naghirap ka para bumuo ng isang matatag na money machine, hindi mo lang inililigtas ang sarili mo, kundi gumagawa ka ng isang financial biological legacy para sa mga anak at apo mo. Binabago mo ang takbo ng evolution ng buong pamilya mo. Ang mga susunod na henerasyon ay hindi na kailangang magsimula sa putikan ng kahirapan. Isisilang sila sa isang matatag na pundasyon, bubuhayin ang mga financial blood vessels na itinanim mo ngayon. Higit pa sa pera, ang ipapamana mo sa kanila ay ang mindset ng pagbuo ng system, ang halimbawa ng disiplina at ang malawak na pananaw. Puputulin mo ang cycle ng kakulangan na nagpahirap sa pamilya mo ng maraming henerasyon at magbubukas ka ng bagong era ng kasaganaan at kalayaan. Hindi ba't yan ang pinakadakilang layunin, sapat para itaya mo ang lahat ng pawis at luha mo sa iyong kabataan? Ang pagtingin sa passive income bilang isang pamana ay magbibigay sa iyo ng kakaibang lakas para tumayo sa gitna ng anumang unos sa merkado. Bago natin tapusin ang biological documentary na ito, gusto kong magbigay ng isang sandali ng katahimikan para sa iyo ang nanonood nito, ang may dalang nag-aalab na pangarap para sa mas magandang buhay. Alam ko na ang daang tinatahak mo o sisimulan mo pa lang ay puno ng tinik. Alam ko na may mga gabi na pagod ka na, pero pinipilit mo pa ring buksan ang computer para magtrabaho ng konti. Alam ko na may mga oras na pakiramdam mo ay wala kang kwenta dahil parang walang nangyayari sa mga effort mo. Pero pakiusap, maniwala ka sa akin, walang patak ng pawis ang nasasayang, lahat yan ay sinisipsip ng lupa para pakainin ang mga ugat mo. Ang lahat ng tahimik mong paghihirap, gaano man kaliit, ay nakikita at itinatala ng batas ng hustisya sa financial universe.
Isang kabayanihan ang ginagawa mo, inooperahan mo ang sarili mong buhay, pinuputol ang mga tumor ng katamaran at pinapalitan ang mga selula ng kalayaan. Maging proud ka sa sarili mo dahil naglakas loob kang lumabas sa comfort zone, hinarap ang malupit na katotohanan at nangarap ng mas malaki kaysa sa idinidikta ng lipunan. Panatilihin ang apoy ng tiwala sa iyong metal heart at ituloy ang pagbomba ng dugo ng determinasyon sa nervous system na itinatayo mo. Ang bukang liwayway ng financial freedom ay hindi para sa mga sumusuko sa gitna ng dilim. Ang passive income ay hindi ang dulo, kundi ito ang pinakamagandang sasakyan na magdadala sa iyo sa pinakamataas na antas ng pag-iral, ang kalayaan. Ang kalayaan ay hindi ang pag-upulang at walang ginagawa, kundi ang pagkakaroon ng karapatang piliin ang gusto mong gawin, kasamang sino mang gusto mo, kahit saan at kahit kailan, nang hindi dinidiktahan ng pera. Ang journey ng pagbuo ng cash flow ay ang pinakadakilang biological evolution ng isang tao kung saan mula sa pagiging isang mahinang tornilyo sa makina ng iba, ikaw ay naging Diyos at creator ng sarili mong financial universe. Simulan mo na ngayon sa pinakamaliit at pinaka-consistent na paraan. Mag-ipon ng bawat patak ng dugo, i-reinvest ang bawat selula at gawing automated ang bawat proseso. Huwag mong hayaan na ang mga narinig mo sa video na ito ay maging hangin lang na dumaan sa tenga mo. Hayaan mong tumagos ito sa bawat neuron mo. Baguhin ang DNA ng utak mo habang buhay. Ang buhay na ito ay sa iyo, ang oras na ito ay sa iyo, at ang kalayaang ito ay dapat mong kunin gamit ang sarili mong mga kamay. Good luck sa pagbuo ng sarili mong cash flow ecosystem at makita-kita tayo sa tuktok ng kalayaan at kasaganaan. Ikaw ang pinakadakilang arkitekto ng sarili mong tadhana.